And this is our special episode 3731, 3732, and 3733. Gagamit tayo ngayon ng taro. Okay? And this is more on an Egyptian vibration ng taro. Okay, kung nagtatanong kayo yung iba dyan, paiba-iba yung taro na ginagamit ko. Depende kasi yun eh. Diba? Sa parang ano din, parang calling din. Kung anong meron at dapat kong gamitin sa araw na yan. Yung iba, yan na yan, standard na. Pero yung iba, merong ganito. So this is a part of my collection. No? It's over, almost 400 na yata ngayon yung cards ko. Almost 400 na. Kung gusto nyo dagdagan, pang regalo nyo sa akin, pwede din. Kung gusto nyo akong regaluhan ng mga tarot, oracle cards, at saka yung mga ibang cards pa, okay din. Okay? Oh. Kuha tayo dito ng tatlo. Una, the Empress. Diba? Maganda ito, but it has an Egyptian vibration kasi. Ito minsan ginagamit ko. Pangalawa, ay, the Reader. Kailangan nyo talagang magpa-reading. Lumabas. Pangatlo, Ace of Pentacles. O ngayon, sasabihin ko sa inyo. 'Di ba? So, yung tinutukoy na Empress is head of the family. Not literally the father, pero kung ikaw yung breadwinner sa bahay ninyo, sinasabi ngayon ng taro, magpa-reading ka. Kung ikaw yung breadwinner sa buhay nyo, sa pamilya nyo, magpa-reading ka patungkol sa mga pera na hinahanap mo or hinahangad mo sa buhay. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, trabaho ka ng trabaho na nagtataka ka na nauubusan ka ng pera sa buhay mo, sa pocket mo. Ang hindi mo alam, may mga tao na nagpapabarang or nagpapakulam sa'yo para maubusan ka. So, yun yung pinakaano mo doon, pinakabuod mo na kahit anong trabaho, kahit gaano karami yung incentives mo sa buhay, wala kang magagawa, ba't nauubos? Diba dati hindi ka naman ganyan, magtataka ka. Ang hindi mo nalalaman, pinapatrabaho ka na ng mga taong galit sa'yo, yung mga taong inggit sa'yo, yung mga taong posible mong nakasagupa sa kaso, posible mong nakasagupa sa mga debate or sa kung saan-saan. So, magpa-reading ka para alam mo ang punot dulo ng kamalasan mo, punot dulo ng mga sakit mo, punot dulo ng pagkalugi ng negosyo mo, pagkasira ng relasyon mo. Kasi yan lahat eh. Those were the factors. Pati nga yung kamalasan sa mga anak mo, kung meron kang mga anak, siblings at magulang, isa din yan. Kasi kalimitan, kapag hindi ka nila nasa strike out, pamilya mo tinatamaan. So kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo, magpa-reading ka para alam mo kung anong dapat mong gawin sa buhay at anong dapat na proteksyon ang kailangan mo. Yun ang dapat nyong isaalang-alang. Kasi sasabihin mo, okay naman ganito, ganyan, safe naman sa ganito, ganyan, 'di ba? Andiyan naman si God. Pero alam nyo ba, na kaya nga merong katulad ko para magbigay ng warning? Kung hindi kayo makikinig at hindi nyo ito isaalang-alang, hindi nyo rin pinapahalagahan yung gift na ibinigay ng Diyos sa amin dahil isinasawalang bahala ho ninyo. Ngayon, kung halimbawa, sinabi na nagtataka kayo kung bakit ang tindi ng bigat ng problema nyo. Tapos hindi kayo nagpa-reading, hindi nyo alam kung anong dapat nyong gawin. Ito na yun. No? Hindi mo makukuha lahat ng prosperity and abundance sa buhay mo at yung mga kaperahan na hinahanap mo kung hindi ka magpapa-reading. Kasi nasa gitna talaga, ibig sabihin, you have to get the answer via reading para alam mo kung paano solusyonan ang problema sa buhay. Okay? Proceed ho tayo sa English episode. Thank you!